Breaking news, Senator Robin Padilla ay giniit na may warrant of arrest na siya galing sa ICC dahil umano sa pagtulong nito upang makatakas sa Senator Bato de la Rosa. Senator Rodante Marcoleta kinasuhan na ng kasong plunder ng Office of the Ombudsman. Mga minority ayon kay Robin iniisa-isa na. Robin Padilla inamin na hindi umano sanay ang kanyang asawa at mga anak sa kasuhan. Maging ang kanyang ina hindi umano sanay na hindi siya makita araw-araw. Ito ay kung sakali di umanong makulong siya dahil sa kasong kinakaharap na obstruction of justice. Hindi sanay ang aking asawa at mga musmus na anak sa kasuhan. Muling itinanggi ni Senator Robin Padilla na may tuturing na pagtakas ang pag-alis nila ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises madaling araw noong May 14. Nagpahayag din siya ng pangamba sa posibleng kaharaping kaso mula sa Department of the Justice kaugnay nito. Aniya, una ay sa pinansyal, hindi po mura ang pagkuha ng abogado. Pangalawa, hindi sanay ang aking asawa at mga musmus kong anak sa kasuhan. At matanda na ang nanay ko, hindi sanay yun na hindi ako nakikita at kasama sa bahay. Iginit nga ni Senator Robin Padilla na naglabas ng warrant of arrest laban sa kanyang International Criminal Court or ICC dahil sa umunay paghadlang sa hustisya kaugnay ng mga paratang na tinulungan niya si Senator Ronald Bato de la Rosa na makaiwas sa pag-aresto. Sa isang rally ng Iglesia ni Cristo sa Maynila noong July 2, sinabi ni Padilla na maaari siyang makulong dito sa bansa o kaya ipadala sa The Hague. Nananawagan din siya sa publiko na suportahan ang minorya sa Senado at huwag hayaang makulong ang mga ito sa pangangatwirang hindi dapat patahimikin ang mga taong pinaglalaban ang kanilang pinaniniwalaang katotohanan. Narito panoorin natin ang buong detalye. Ano ikakaso nyo sa akin? Obstruction of justice daw. Kami pong lahat sa minority ay iniisa-isa na. Kaninang umaga, pagbukas ko ng aking social media, nakalagay doon, kakasuhan na raw ako. Sabi nila, pinatakas ko daw si Bato. Ano ikakaso nyo sa akin? Obstruction of justice daw. Napanood nyo ba yung CCTV? Mukha bang tumakas si Bato? Pambira, naglalakad kami, sumakay kami ng kotse, lumabas kami, libo ang pulis, walang humuli sa amin. Paanong takas yun? Ang tawag doon, lokohan! Iniisa-isa na po kami. Hindi po magtatagal, masushoot na naman ako. Ang katanungan na lang ngayon, kung ako bo'y isushoot dito o ipadadala ako sa Hague. Kasi yung kaso ko, obstruction of justice, na ang warrant of arrest galing sa ICC dayuhan. Wala naman akong obstruction of justice dito. Foreigner, pare! Ang kaso ko, foreign. Ako po ay nakikiisa sa inyo. We are one! We are one! We are one! Sigurado ko, yung mga basher ko, sasabihin yan, hindi naman yan naiintindihan yung we are one. Alam niyo po, wala pa po akong nakilalang isang disenteng tao na katulad ni Caro Dante Marcoleta. Yan ho ang isang senador na napaka-humble. Hindi kailanman ipinagyabang na siya ay abogado. Marami kaming kasama, abogado! Abogado! Abogado!
Minister. Si Caro Dante kapag nagpapaliwanag ng batas, naiintindihan ng lahat. Kaya pinipilit siyang pigilan. Papayag ba tayong pigilan si Caro Dante? Kami pong lahat sa minority ay iniisa-isa na. Kaninang umaga, pagbukas ko ng aking social media, nakalagay doon, kakasuhan na raw ako. Breaking news! Pangulong Bongbong Marcos Jr. masayang ibinalita ang milestone ng Pilipinas bilang isang ganap na upper middle income status ayon sa World Bank. Philippines hits upper middle income club. What does it mean? Ano nga bang ibig sabihin ng pagiging middle income club ngayon ng Pilipinas? Official nang nakamit ng Pilipinas ang katayuan bilang isang upper middle income country or UMIC na sumisimbolo sa isang mahalagang yugto sa ekonomiya matapos ang ilang taong tuloy-tuloy na paglago at naglalagay sa bansa sa bagong antas ng mga umuunlad na ekonomiya na kinikilala ng World Bank. Sa pinakahuling taon ng klasifikasyon ng kita na inilabas noong July 1, binago ng World Bank ang klasifikasyon ng Pilipinas matapos umabot sa $4,850 ang gross national income GNI per capita nito na higit pa sa kinakailangang threshold na $4,636 para sa mga upper middle income economy sa fiscal year 2027. Tinutukoy ng World Bank ang mga klasifikasyon ng kita gamit ang Atlas Method na sumusukat sa GNI per capita, ang kabuang kitang natamo ng mga residente at negosyo ng isang bansa, kabilang ang kita mula sa ibang bansa na hinati sa bilang ng populasyon. Tuwing Hulyo, ang mga ekonomiya ay pinagsasama-sama sa apat na kategorya: mababang kita, mababang gitnang kita, mataas na gitnang kita at mataas na kita. Ang bagong klasifikasyon ng Pilipinas ay nangangahulugan na lumampas pa ito sa bracket na mababang gitnang kita sa unang pagkakataon. Ang Gross National Income or GNI per capita ay isa sa mga pinakamalawak na ginagamit ng panukat ng average na kita at antas ng pag-unlad ng ekonomiya ng isang bansa. Ito ang pangunahing tagapaghiwatig na ginagamit ng World Bank upang uriin ang mga ekonomiya sa mga kategoryang mababa, mababang gitnang, mataas gitnang at mataas na kita. Ito ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagkuha ng gross national income ng isang bansa, ang kabuang kita na kinikita ng mga residente at negosyo nito. Nililikha man sa loob ng bansa o mula sa ibang bansa at hinati ito sa populasyon ng bansa. Ang formula ay GNI per capita equals gross national income divide kabuuang populasyon. Ayon sa World Bank, ang ekonomiya ng Pilipinas ay lumago ng karaniwang 5.8% taon-taon sa nakalipas na 5 taon na hinimok ng mga pag-unlad sa pagmamanupaktura, serbisyo, konstruksyon, turismo, business process outsourcing, remittances at domestic consumption sa halip na isang pag-unlad lamang ng mga kalakal. Pinuri ng mga opisyal ng gobyerno ang mahalagang pangyayaring ito bilang ebidensya ng katatagan ng microeconomic, mga reforma sa struktura at mga patakarang angkop sa pamumuhunan ay nagbubunga. Ang ibig sabihin ng pagtatalaga ng UMIC or Upper Middle Income Class na binibigyan diin ng mga ekonomista na ang pagtatalaga ay hindi sukatan kung gaano kayaman ang mga individual na Pilipino ni hindi ito automatikong isinasalin sa mga mataas na kita ng sambayahan o inaalis ang kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay. Ang klasifikasyon ay sumasailalim sa pambansang average na kita, hindi sa distribusyon ng kita. Ang susunod na hamon ay ang pagpapanatili ng momentum ng bansa. Magandang araw sa aking mga minamahal na kababayan. For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. After nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective.
Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Maraming salamat.